Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng Sunday worship topic natin. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa araw na ito, resting in God's presence. At ito po ay matatagpuan sa awit 46 verse 10. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng goodness mo, sa lahat ng faithfulness mo, sa lahat ng karunungan, sa lahat ng mga ginawa mo sa buhay namin. Mabuti, masama, lahat ito ay may plano ka, may purpose ka, Panginoon. Kaya nararapat lamang na ikaw ay pasalamatan. Salamat din po sa mga kapatiran na ginamit mo sa araw na ito para sa aming opening prayer, sa worship, sa lahat, Panginoon. At dalangin namin, Lord, ikaw nga po ang kumilos sa bawat isa. Pagpalain mo po kami, gabayan, at dalangin namin, Panginoon, na maging fruitful po yung aming pag-uusapan sa gabing ito. Inihiling po namin ang pagkasin ng iyong banal na espiritu. Pangunahan mo ang bawat isa, hipuin mo ang bawat isa, at dalangin namin prepare mo ang aming mga puso para matanggap namin ang biyayang nagmumula sa iyo ng mga salita mo. Maraming salamat, Panginoon. Punuin mo kami ng word of wisdom sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin na nagbibigay ng pupurit pagsamba sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, wait lang po at tanggalin ko lang itong floating control ko. Ayan. Again, ang pag-uusapan po natin, resting in God's presence. Okay, so sabi po ng awit 46, 1 to 10. Basahin po muna natin, isa-isahin natin yung mga verses na para mas maunawaan po natin yung ating pag-aaralan. Verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. So nakita niyo po, no, napakarami ng mga pinagdadaanan ng salmista na ito. Mamaya po malalaman ninyo kung sinong umawit, okay? Dito muna tayo mag-concentrate sa verse. Sabi niya, meron tayong takot kasi ito ang binibigay ng mundo. Sabi niya pa rin sa kanyang awitin, ang mga bundok ay magbabagsakan. Ang puso ng dagat ay magfo-fall sa iyo, no? At yung waters ng dagat magro-roar. Ibig sabihin, malalaki yung mga alon at talagang hindi mo na makikita ang sarili mo, parang maaano ka na, no? Yung babagsak ka na talaga, as in malulunod ka na. So ganyan po ang mga troubles in life. At para siyang mountain na lumilimdol, na alam mo yun, nahihilo ka na. Hindi mo na malaman kung ano ang iyong gagawin. Ayan. Verse 5. God is within her. She will not fall. God will help her at break of day. Sabi ng salmista, si Lord nandoon. Kung saan ka, nandoon siya. Hindi ka babagsak. Kahit na magbagsakan na yung mga bundok na yan sa iyong buhay. Kahit na pagkadami mong pinagdadaanan, you will not fall. Tandaan niyo po yan. Okay? Verse 6, nations are uproar. Kahit na ikaw ay giyerahin ng napakadaming mga bansa. Kingdoms fall. Kahit na bumagsak na ang ekonomiya ng iyong bansa, no? Kasi ganyan tayo pagka noong panahon na ang taas ng gasolina, ang taas ng parang ayaw na nating mabuhay, no? Pero sabi ng Lord yan, kahit na pa yan, magkaroon pa ng ganyan, no? Magtaasan ng mga presyo ng gasolina, magkaroon ng digmaan sa iyong bayan, the Lord Almighty is with us. Amen? The God of Jacob is our fortress. Siya yung ating refuge, siya yung mapupuntahan natin, siya yung matibay na muog. When we say muog, kapag nakita nyo na ba yung mga di ba pag nanonood kayo ng Korean, yung mga historical, makikita nyo po yung napakakalaking pader bago ka makapasok doon sa pinakaloob ng city. Ang tawag dating dyan is fortress. No, yan yung magpoprotekta sa city. And verse 8, come and see what the Lord has done, the desolation He has brought on the earth. He makes war cease. Sabi niya, kaya ng Diyos na patigilin at pahintuin ang mga digmaan. And He breaks the bow and shatters the spear. Sabi ng salmista, kaya niya ring baliin lahat ng mga pana, no? Kaya niyang baliin anumang mga sandata na meron sila. He burns the shield with fire. Kaya ng Diyos na yung mga shield, yung panangga ng mga kalaban, paapuyin yan ng Diyos sa isang iglap, no? Kagaya ng ginawa ni Elijah.
No, pinag-pray over niya lang. Nilagyan pa yun ng napakadaming mga tubig sa paligid. Pero kapag ang fire ng Lord ay bumagsak na, ang kapangyarihan ng Diyos ay bumagsak na, wala nang magagawa ang kalaban. Kasi pagwawagiin ka ng Diyos. Amen? Now, tingnan natin yung last verse natin, two verses. Verse 10, he says, "Be still and know that I am God." Sabi diyan, steady ka lang. Kang gagalaw. No? And know that I am God. Mamaya palalawakin natin to, ha? I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Binanggit na naman, oh. Kapag dumaraan ka sa mga matitindi, as in, no? God is our fortress. No? Tingnan muna natin ano ang historical background. Bakit ito nasabi ng salmista? Bakit ganito yung inawit ng salmista? Okay, ang Psalm 46 ay ginawa po ito o sinulat ito ng anak ni Korah na isang Libita. When we say Libita, isa po silang maglilingkod sa loob ng templo. Wala silang ibang magiging trabaho maliban sa maglingkod sa loob ng templo. At sila ay inappoint. So ang ano nila, main role nila sa loob ng templo, umawit sa Panginoon. At i-lead ang Israelite sa kanilang pag-aawitan. Now, sabi dito, sa 1 Chronicles chapter 6, 31 to 38, this psalm is known as a song of confidence. Now, ito pong awit 46 na ito, malalaman nyo lang yan, ang buong istorya na yan, bakit na isulat ito, no? Itong mga verses na ito, malalaman nyo lang yan kapag binasa nyo po ang 1 Chronicles chapter 6, 31 to 38, at yung 2 Kings chapter 18 and chapter 19. Kasi nandoon ang totoong istorya. Bakit ito nalikha itong awitin na ito? At ang sabi diyan, this psalm is known as a song of confidence. Meron silang kumpiyansa. Kanino? Walang iba sa ating Diyos. Declaring that God remains faithful and sovereign even in times of national crisis, war, natural disasters, and uncertainty. What had happened before Psalm 46 was written? Tignan natin, ano ang nangyari sa 1 Chronicles chapter 6, 31 to 38 at 2 Kings. Hindi na po natin babasahin ng mahaba. Iistoryahan ko na lang kayo. Okay? Now, tingnan natin paano nag-miracle ang Lord sa buhay ng mga Israelites. Nung time na yan, ang Israel ay nahati na. Okay, bago mangyari itong battle nila with Assyria, ay may paghahati na po. Ang northern at ang southern. Now, tingnan natin ano ang nangyari. Si King Sennacherib ng Assyria ay in-invade niya po yung country ng Jerusalem. Okay? Now, ano po ang nangyari? Meron siyang sinugo na kanyang commander. Kasi nung una, nagkaroon ng agreement itong si King Sennacherib ng Assyria at ang hari ng Jerusalem or hari ng Judah. Kasi nga sabi ko sa inyo, hati na, no? So yung hari ng Judah, iba yung hari neto sa northern. Yung northern, wala na, nawasak na talaga yon. Now, ang natira na lang is yung southern. Bakit nawasak ang northern? Kasi yung northern ay tumalikod sila sa Panginoon. As in, wala talagang hari. So, nagkasunod-sunod yung mga hari na matay, nagkaroon ng mga salinlahi, at lahat ng hari na napasulpot doon, lahat sila tumalikod sa Diyos. Walang natira. Kaya ano po ang nangyari sa kanila? Winasak sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga Assyria. 120 katao na mandirigma ang namatay that time sa northern, sa labanan ng northern at ng Assyria. Ngayon, gusto naman na i-conquer ng mga Assyrian ang mga natirang mga southern Israel. Ngayon, sabi ni King Hezekiah, huwag na tayong makipaglaban, hari ng Assyria. Kinausap niya si King Sennacherib. Sabi niya, magbati na lang tayo, magkaroon tayo ng peace treaty. Gagawin ko kung anong gusto mong mangyari. So sabi ng hari ng Assyria, sige, magpadala ka sa akin ng mga libo-libong mga kilo. No? Kilo ang pag-usapan noon. Kilo-kilong mga ginto at mga silver.
Okay, sige, payag ako, sabi ni Haring Hezekiah. Kasi ayaw niya nga, gusto niya nga ng peace eh. Ayaw niya ng may away. Kasi nakita niya yung nangyari doon sa northern eh. Kaya sabi niya, o sige, makipag-treaty tayo. Kaya lang, after na ibinigay netong ni Haring Hezekiah, yung mga golds and silver kay King Sennacherib, ay nagdalawang isip na tong si Hari. Sabi niya, lukuhin ko na itong mga ano na ito, mga Israel na to. Total, wala namang Diyos nila na makapangyarihan. Natalo nga natin ang Northern eh. 'Di ba? Pinilimbayan sila ng Diyos, pero bakit natalo natin ang Northern Israel? O ngayon naman, i-conquer natin itong Southern Israel. Bahala na. Basta ang alam ko, walang Diyos sila na makapangyarihan. O, yun ang akala ni Haring Sennacherib. Now, ano ang nangyari? Sinugo niya itong si Rabshakeh. Okay? At sabi nung commander ito ni Haring Sennacherib, sabi nung commander, ito ang pinasasabi ng aming hari, wala kayong Diyos na makapangyarihan na makatatalo sa amin. Alam nyo, sabi ni Haring Hezekiah, teka muna, di ba nakipag-treaty na kami? Binigay na nga namin lahat ng ginto namin at silver namin sa inyo eh. Wala nang alot patira sa amin. Para lang walang away. Pero sabi nung commander, hindi, sabi ng hari namin, lilipulin namin kayong lahat at magwawagi kami kasi walang kapangyarihan ang inyong Diyos. Kaya umiyak itong si Haring Hezekiah. Tinawag niya ang lahat ng mga Israelites at sinabi niya, mga ka-Israel, wala na. Ito na ang hudyat ng pagdidigmaan ng Southern Israel at ng Assyria. At sabi ni Hezekiah, natakot si Haring Hezekiah. Kasi alam niya kung anong nangyari sa Northern eh. 10 pa yun na tribo ha? 10 tribo yun. Eh ang Southern, 2 lang na tribo. Ang Benjaminites at ang Judah. Kaya ang sabi ni Haring Hezekiah, anong gagawin natin? Alam niyo kung anong ginawa ni Haring Hezekiah? Pinunit niya ang kanyang damit. Naglagay siya ng ashes sa ulo niya. At nagpatirepa siya sa harapan ng Diyos. Sabi niya, Lord, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Binigay ko na ang lahat ng aming ari-arian sa kanila. Wala na halos kami. Dead end na po. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay. At lilipulin na kami netong bansang ito. At sinabi pa nila, Lord, wala kang kwentang Diyos. Hindi mo kami kayang iligtas. Wala kang magagawa para sa amin. Kaya after niyang manalangin, nangusap ang Diyos kay propetang Isaiah. At sabi ng Diyos kay Isaiah, ito ang sabihin mo kay Haring Hezekiah. Pagwawagiin ko sila. At ang laban na ito ay akin. Huwag kayong matakot. Dahil lilipulin ko sila ngayong gabi din. At dahil dyan, lumakas ang loob ni Hezekiah. Hindi pa man niya nakikita. Salita pa lang ito. Pero hinawakan niya na yung pangungusap ng Diyos. Kaya anong sabi niya sa mga Israelite? Maghanda kayo. Dahil ngayong gabi, lalaban tayo. Amen? So minsan sa buhay natin, ganyan din tayo mga kapatid. Kagaya ng mga Israelites, ganyan din po tayo. Yung bang iniisip natin, wala na tayong magagawa. Kasi malilipol na tayo ng ating mga problema. Parang wala na tayong no way out na. No? We face the same turmoil. Para bang, eto na, dead end na talaga, Lord. Wala na talaga. Suko na ako. Wala na akong ibang magagawa kundi umiyak na lang sa iyong harapan. Kasi hindi ko na alam kung paanong gagawin ko. But to God, there is. May magagawa ang Diyos. All you need to do is find rest in the presence of God and seek His refuge. In Psalm chapter 46 reveals several important truths. And here are the 3 things that we must remember when we are experiencing great turmoil. Number 1, God's presence is our refuge. Sabi ng awit 46:1, God is our refuge. Ito yung binasa natin nung una, no? Na napakahaba. Ang sabi sa verse 1, God is our refuge and strength. He is our refuge, mga kapatid.
and He is our strength, an ever-present help in trouble. At ang supporting verse natin dyan ay makikita natin sa Deuteronomy chapter 31 verse 6. He will never leave nor forsake us. Amen? Now, first thing we need to remember is the word, He is always present. In Psalm 46:1, does not only tells us about an easy life. Hindi lang sinasabi or binabanggit ng 46:1 na meron kayong hardship na ako'y makakatulong sa inyo. Hindi lang yun ang sinabi, no, na may hardship. But that God is always present in the middle of your hardship. In Deuteronomy chapter 31 verse 6, He promised that He will never abandon the Israel. Even some of them became unfaithful and some have abandoned God. Alam nyo, ganyan tayo. We always abandon God. We don't listen to God. We don't serve to our God. Hindi tayo nagde-daily devotion, hindi tayo nagde-daily prayer, hindi tayo nagde-daily worship. Kaya anong sabi? Tayo ito. Para tayong mga Israelita na inaabandon na ang ating Panginoon. Pero, here is the good thing about our God. He will never leave you nor forsake you. Iwan mo man ang Diyos, patatawarin ka pa rin niya the moment na bumalik ka sa Kanya. He will never forsake you. Kahit ilang beses mo nang pinagtatabuyan ng Diyos, may Bible study tayo, meron tayong pag-aaral ngayon, may training tayo, ayaw dating dumalo. Amen? Mas nauuna pa natin yung mga trabaho natin, yung mga kinaabalahan natin, kaysa sa mag-concentrate at mag-focus tayo sa ating Panginoon. We are always abandoning God. Hindi tayo naniniwala dun sa mga sinasabi niya, even to the promises na binibigay ng Lord sa kanyang salita. Hindi natin yan pinakikinggan. Hindi natin yan inilalagay sa puso at isipan natin. And that is one way of abandoning God. Pero alam niyo ba anong sabi ng Lord sa mga Israelites? I will always be with you. Even you have abandoned me. I will be with you ever. Kaya nga mga kapatid, yung Diyos na meron ang mga Israelites noon is the same God who we have today. Yung Diyos na nangako sa mga Israelites na hindi niya iiwan ang mga Israelita kahit inabandon na siya, kahit tinalikuran na siya, is the same God na hindi tatalikod sa atin kasi mahal ka niya. Kasi gusto ng Diyos, magtiwala ka sa Kanya. Kaya, paanong iiwan ka ng Diyos kung ang gustong i-develop sa iyo ng Diyos ay yung pagtitiwala mo sa Kanya? So, nakita niyo yon? Kung paanong nangako ang Diyos sa mga Israelites, ganun din mangangako ang Diyos sa atin ngayon. Dahil tayo ay itinuring niya ng mga anak. The same God who never changed. The God who never abandoned Israel in the past is the same God who will not also abandon us. Tandaan po natin yan. So, pangalawa na kailangan nating maunawaan dito sa Awit chapter 46 verse 1 is the word refuge. Refuge is a place of protection during danger. In ancient times, cities had fortified walls. Noong mga unang panahon, ngayon di mo na makikita yan, pero noong unang panahon, makikita mo na ang kakapal ng mga pader. Kung nanonood po kayo ng mga historical, ng mga K-drama, makikita nyo doon yung mga China, ang kakapal ng kanilang mga pader. And even tayo, meron yan tayo sa Intramuros. Makapal talaga. Meron din tayo sa Bataan. Meron tayo sa Baguio, nakakita ako sa Baguio. No? Meron tayo iba't ibang mga fortress. Saan ginagamit ang fortress na ito? Para nang sa ganon, maharangan muna yung mga sundalo na papasok doon sa city. Kasi doon sa taas ng fortress, nandoon ang napakaraming sundalo na nag-aabang para tirahin ng pana or ng mga sandata kung sino man ang nagnanais pumasok doon sa city. Now, sabi sa ating pinag-aaralan, God is our refuge. Kapag alam mo na you are in danger,
Pumunta ka sa Diyos kasi siya ay mabuti at matibay na muog na pwede mong sandalan na hindi makakapenetrate ang gawa ng demonyo sa buhay mo. If nakikita mo na yung enemy paparating, haharangan na kaagad yan ng Diyos. Hindi niya hahayaan makapenetrate yan sa'yo. And that is the works of the Spirit. Third thing na dapat nating maunawaan dito sa Psalm 46 verse 1 is the word an ever-present help. Parating nandyan nakaalalay ang tulong ng Diyos. He knew your circumstances. He is there during your peaceful and joyous times. And He is even present in your hardship and loneliness times. Mga kapatid, hindi lang ang ating Diyos nandiyan sa panahon na masaya ka, blessed ka. Andyan din ang Diyos sa panahon na hindi ka na blessed. Andyan din ang Diyos kapag may trouble ka na. Hindi mo lang siya makita kasi natatakpan ng lahat ng problema ang kaningningan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Sometimes, at madalas pa nga, mas nakikita natin kung ano ang nasa harapan natin na problema kaysa sa makita natin ang kalakihan at kapangyarihan ng Diyos. Yan ang madalas na nagiging problema sa mga Kristiyano. Pag may problema, takot na takot, nagwo-worry agad. Hindi nila malaman kung saan pupunta. Kaya kung kani-kanino lumalapit, kani-kanino pumupunta. Pero isa lang naman pala ang dapat puntahan, ang Diyos. At lagi po nating tatandaan, mga kapatid, ang Diyos hindi kanya iniwan, hindi kanya pinabayaan. Nakatingin siya lagi sa'yo. Hindi niya hahayaan na lumubog ka sa iyong kasalanan, sa iyong problema, sa iyong pinagdadaanan. Laging nakaagapay ang kamay ng Diyos para ikaw ay kanyang hanguin sa iyong pinagdadaanan. Kailangan lang natin pumunta sa tagapagbigay ng refuge. Amen po ba? So, life application for porters number 1, instead of running first to worry, fear, or human solutions, learn to run first into God's presence. Huwag kang takbo kay nanay. Huwag kang takbo kay tatay. Huwag kang takbo sa kapatid. Huwag kang takbo sa mga kamag-anak, kaibigan. Saan ka unang tatakbo? Takbo ka sa Diyos na nakakakita ng sitwasyon mo, na nakakaalam kung papaano kanya ililigtas. Walang ibang pwedeng makapagligtas sa'yo maliban ang Diyos natin. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, instead na mag-worry, mag-pray. Instead na tignan yung mga iba't ibang klase ng mga nangyayari sa iyo, na mga kalungkutan, mga kabiguan, lahat ng mga rejection mo in life, iyak ka sa Panginoon. Dalhin mo yan sa pagpupuri. At lulunasan ng Lord ang lahat ng iyong mga kabiguan. Amen po ba? Puntahan natin ang pointers number 2 natin. Hindi tayo nagmamadali Pero, alam ko, nangungusap na ang Diyos sa inyo ngayon. Number 2, God's presence brings peace in chaos. Ang Diyos natin, nagbibigay siya ng kapayapaan sa gitna ng mga kabiguan at kaguluhan. Sa Psalm chapter 46, verse 2 to 3, ito po ang sinabi, therefore we will not fear. Hindi nga tayo matatakot. Bakit? Though the earth gives way and the mountains fall into the heart of the sea, hindi ka matatakot. Kahit magbagsakan na, kahit maglindol, kahit magbagyo, kahit na anong mangyari, kahit na magdigmaan, hindi ka matatakot. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan sa iyo the moment na lumapit ka sa Kanya. In Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. At ang kapayapaan ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, nakakaunawa ng lahat ng bagay, ay gwagwardyahan niya ang iyong puso at ang iyong kaisipan na punong-puno ng mga doubts. At mangyayari lang yan kung magtitiwala ka kay Jesus Christ na nagbigay ng bagong buhay sa iyo.
Now, puntahan natin yung mga explanation natin para sa pointers number 2. The psalmist describes the worst possible disaster. The earth shaking, lumindol na. Mountains collapsing. Nagbagsakan na ang lupa sa mga mountains and waters roaring. Grabe ito, no? Nararanasan ba natin yan ngayon? Oo. Sunod-sunod na lindol. Sunod-sunod na pagguho ng mga bundok. Sunod-sunod na mga paglaki ng mga alon. At kung ihahalin tulad natin iyan sa takbo ng ating mga buhay, nililindol-lindol na tayo ng mga problema. Alam mo yon, yung may sakit ka, wala ka pang trabaho, tapos may mga problema ka pa sa pampamilya. Parang, Lord, ano ba? Parang ang gusto mo sabihin, Lord, hanggang kailan ako magtitiis? Parang ganun yung mga litanya natin. Tama po ba ako? Kasi parang ang tingin natin, parang Lord, wala na eh. Bagsak na talaga as in eh. And even my faith, Lord, bagsak na. Even yung pagtitiwala ko sa iyo, Lord, parang unti-unti nang nawawala dahil sa sunod-sunod na trahedya nangyayari sa buhay ko. Pero ano sabihin diyan sa ating binasa? Hindi ka matatakot eh. Kasi bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos. The moment na lumapit ka sa Kanya. The moment na isik mo ang mukha ng Panginoon. This image symbolizes total chaos and uncertainty. Totoo naman. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa hinaharap. Amen? Hindi natin alam kung kakain pa tayo sa susunod na panahon. Hindi natin alam kung may trabaho pa tayo sa susunod na araw. Hindi natin alam kung meron pa tayong panggastos. Amen? Hindi natin lahat alam yan. Yet, He boldly says, we will not fear. Why? Because God's presence is greater than every crisis. Mas malaki ang Diyos. Diba? Sabi nga ni Lord, footstool lang, patungan lang ng paa niya ang mundo. Ganong kalaki ang Diyos natin. Kaya bakit ka matatakot? Eh kasi nga, pastora, wala na nga kasing pera eh. Oo, wala na talagang pera. Eh pastora, kasi may sakit nga ako eh. Oo, may sakit nga talaga. Eh pastora, magulo ang problema, magulo ang pamilya ko. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Pero alam niyo ba mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan niyo? Kagaya ng binasa natin kanina, pwede niyang baliin eh. Pwedeng wasak-wasakin ng Lord ang lahat ng mga bagay na yan sa buhay natin. Ano man yung battles na pinagdadaanan mo, ano man yung kabiguan mo, ano man ang problema mo, pwede yan baliin ng Diyos, pwede yan putol-putulin ng Diyos, pwede yan wasakin ng Diyos sa isang iglap, pwede. Kagaya ng ginawa niya doon sa mga army ng Assyria. After na mag-message siya kay Isaiah, ano sabi niya ngayon ding gabi? Yung tugon ng Diyos, tignan niyo po. Kasasabi niya pa lang kay Isaiah. Si Isaiah naman, kasasabi niya pa lang kay Hezekiah. Maya-maya, gumabi. At ano ang nangyari? 185,000 namatay ng mga sundalo ng Assyria. Included yung commander na nagsabi, walang kwenta ang Diyos niyo. Hindi niya kaya kayong iligtas. Included po siya na namatay doon. Alam niyo nga ba mga kapatid, the moment na nagbibitaw tayo na walang kaya ang Diyos sa buhay natin, kagaya ng commander na yon, pwede rin tayong isang iglap patayin ng Diyos. Amen po. Kapag tayo ay nagda-doubt sa kakayahan ng Diyos, pwedeng idamay niya tayo kagaya ng commander. Kasi walang tiwala sa Diyos. Gusto niyo ba yon? Na every time na nagbubuka tayo ng bibig na, Lord, wala ka nang magagawa, Lord, ano na? Dead end na ako. Hindi ko na kaya, Lord. Wala ka nang pakialam sa akin. Hindi ka nakikinig sa akin. Mga kapatid, lalo lang nagsasabi ang Diyos, wala ka talagang magagawa na sa akin. Lalo lang gagawin ng Diyos yun. Kasi wala kang tiwala sa Kanya eh. Pero kung ang bawat lumalabas sa bibig mo, Lord, meron kang kapangyarihan na ayusin ang lahat ng bagay. Lord, meron kang kapangyarihan na bigyan ako ng trabaho. Lord, meron kang kapangyarihan na pagalingin ako sa sakit ko. Lord, meron kang kapangyarihan na ayusin ang lahat sa buhay ko. Lord, meron kang kapangyarihan na aalisin mo ko sa pagkakautang, sa pagkabaon sa utang. Lord, aalisin mo ko sa lahat ng hirap na ito. May kapangyarihan ka, Diyos. Kapag ganyan ang lumalabas sa bibig mo, asahan mo, pagtatagumpayin ka ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, nasa atin ang susi. Kung magtitiwala ba tayo sa ating Diyos o hindi.
Okay? In Philippians chapter 4, it teaches us that God's peace is supernatural. Ano po ang pagkakasabi niya dito? Oh? And the peace of God which transcends all understanding. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi natin malirip, hindi natin mauunawaan. Amen? Yung bang humihingi ka ng pambayad, pero ang tagal-tagal ibigay yung pambayad. 'Di ba? Hindi natin maunawaan ng Diyos. Minsan sasabihin natin, Lord, hindi mo na nga ako pinagbibigyan eh. 'Di ba? Yung nangihingi ka ng kapayapaan sa pamilya mo pero gulo ang naibibigay. Lalo pa. Alam nyo, hindi yung mauunawaan ng Diyos kapag nakatingin tayo sa sitwasyon ng buhay. Pero mauunawaan mo ang Diyos kapag nagtitiwala ka sa Kanya. Nahayaan mo lang na siya ang kumilos sa buhay mo. Amen? It's supernatural eh. It is unfathomable. Unfathomable. Hindi maiintindihan, hindi mauunawaan. It does not depend on favorable situations sometimes. Rather, it guards our hearts and minds while we are still facing the storm. Alam niyo kung paano kumilos ang Diyos? Hindi lang yung bibigyan kanya eh. Hindi lang yung ipoprovide kanya eh. Ang nais ng Diyos na maunawaan mo muna is yung kailangan may baguhin ang Diyos sa puso at isip mo. Hanggat hindi na babago yung puso, hanggat hindi na babago yung isip, walang pagtatagumpay na mangyayari at ibibigay ang Diyos sa iyo. God called us to be still. Alam nyo, ito yung dinidevelop ng Diyos sa atin. Yung patience. Nahayaan mo na siya ang kumilos sa buhay mo. Eh ano naman, kung andyan na yung maniningin ng utang at kumakatok na sa pinto mo, sabihin mo lang, sige, babayaran kita kapag nandyan na. Amen? Kaysa naman, umutang ka na naman uli para pambayad. Wait upon the Lord. Kasi, ang taong nagtitiwala sa Diyos, marunong mag-antay. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka niya iiwan. Tinatakot ka lang ng demonyo. Kasi ayaw niya magtiwala ka kay God. Kaya, our response is always what we think and how we felt. We felt fear. We felt worrying. We felt losing hope. But when we rest in His presence, fear loses its grip. We are released from the bondage of fear which the enemy instilled in our hearts. The enemy knew what the human weakness is worrying in our center. May sakit ka? Hindi mo alam kung gagaling ka pa. May sakit kang cancer? Hindi mo alam kung gagaling ka pa. No? Alam niyo mga kapatid, kahit may chemotherapy, base sa kasaysayan ng mga maraming may cancer, hindi pa rin sila certain kung sila'y mananatiling buhay. At dahil you are not certain na ikaw ay mananatili pang buhay, magtiwala ka sa Diyos. Kasi si Lord naman ang nakakaalam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Amen? Huwag po tayong malungkot kung dumaraan tayo sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Yan po ay bahagi upang lumago ang ating pananampalataya sa Lord. That is why we need to trust God more. Because faith is when you do not know what will happen in the future. And this life's uncertainty creates fear in us. So if you felt that you are in the end of line and in nowhere to go, rest in the presence of God more than worrying. Remember, Jesus, He demonstrated this trusting God faith, quote and quote. Paano dinemonstrate ni Jesus Christ yung pagtitiwala niya sa Diyos? When He slept peacefully during the storm. Diba? Aligagana yung mga disciples. Pero si Jesus Christ, tulog na tulog, mahimbing. Ginising siya ng mga disciples, Lord, Lord, Lord! Hindi mo ba nakikita? Inaalon-alon na tayo, yung mga tubig sa alon, ay yung tubig ng dagat, ay kinakover na tayo at napupuno na ng tubig ang ating bangka. Ano sabi ni Lord Jesus Christ? You of little faith. Kayo na mga maliliit ang mga pananampalataya. Di niyo ba nakikita kasama niyo ako? Kayo matatakot. Di ba?
mo si Lord, anong kinatatakot mo? Kanina, no? Doon sa pointers number 1, tandaan niyo po, God is not only in your joyous times. Hindi lang na doon ang Diyos kapag during na masaya ka, blessed ka. Hindi lang doon yung moment na kasama mo si Lord. Kasama mo din siya during your hardship, loneliness, saddest part of your life. Nandoon si God. Alam niya, nakikita niya lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. At hindi ito lingid sa Diyos. At hindi din siya nagtatago. Tandaan niyo po, sa mga moment na yan, ng saddest part ng buhay mo, never siyang nagtago. Never niyang tinakbuhan ka. Never niya sinabi, nak, seka lang, hindi ko kaya to. Walang ganon. Dahil sa Lord, lahat posible. Sa Lord, lahat magagawa. Sa Lord, lahat masusolusyonan. Amen? So, ano sabi ni Lord Jesus Christ? You of little faith. Ang dali-dali lang naman ang gagawin nyo. Ganito lang ang gagawin nyo. Sawayin nyo lang. No? Sabi niya, ikaw bagyo, tumigil ka. Ikaw alon, huminto ka. Ganun lang ang ginawa ni Lord Jesus Christ. Isang salitaan lang. Alam niyo ano sabi ni Jesus Christ bago siya mag-ascend sa heaven? Sabi niya, mas malaki pa ang inyong magagawa, mas higit ang magagawa ninyo kaysa sa mga ginawa ko. Kung kaya ni Jesus Christ na magsaway ng mga bagyo, mas higit ang kaya natin. Kasi yan ang pinangako ni Lord Jesus Christ nang iniwan niya ang kanyang banal na espiritu sa atin. Sabi niya, mas higit ang kaya ninyong magagawa. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kaya remember this. Every time na may pinagdadaanan ka, every time na merong mga sumusulpot na another mga hardships, isang bagay lang ang gagawin mo. Sawayin mo lang. Dahil mas higit ang kapangyarihan na ibinigay sa iyo ngayon ng ating Panginoon. Amen po ba? Now, let's go to life application. The same peace is available to us today. Kanina, same God na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. In second, pointers, the same God who will give you peace. Payapa. Kahit na may pinagdadaanan, kahit hindi pa na-resolve yung problema, kahit wala pa yung answer ng Lord, bibigyan ka niya ng kapayapaan habang dumadaan ka dyan. Kaya ako mga kapatid, pagamat dumadaan din ako sa mahigpit na pagsubok ng buhay, still, isa lang ang sinasabi ko, Lord, take control. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya, Lord. Take control. Iyak ko na lang sa Panginoon. And then after na iiyak ko, after na ipaalala sa akin ng Diyos, Nanak, steady ka lang, be still and know that I am God. Ano ang susunod na mangyayari? Kapayapaan. Hindi po sagot agad ang binibigay ng Diyos. Kundi inaayos ng Diyos yung emotion na hindi tama. Inaayos ng Diyos yung mga doubts, tinatanggal ng Diyos. At pinapalitan niya ito ng mas malalim na pagtitiwala at kapayapaan sa puso na napipighati. Amen po ba? So when chaos surrounds you, don't let your circumstances determine your peace. Let God's presence become your place of rest. Now, let's go to pointers number 3. God's presence requires stillness and trust. At dito na po tayo magtatapos, no? Aside from our conclusion. So, in Psalm chapter 46 verse 10, be still and know that I am God. Sabi ng mga awil, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. No? Ganon nila kinakanta habang nagpapalakpakan sila. Pinapaalala nila kung paano sila nagwagi that moment. Noong winasak na ni God yung mga Assyrian soldiers. Total, 185,000. Grabe, no? Napakaraming namatay. Outnumber nga sila, 5,000 nga lang sila, nalalaban. 5,000 compare sa 185,000 ng mga Assyrians. 'Di ba? Pero pinagwagi sila ng Panginoon. Hindi pala, ikaw pagwawagiin ng Panginoon dahil may pera ka, dahil meron kang masasandalan. Hindi pala dahil malakas ka, matalino ka, hindi pala doon. Kundi saan? Pagwawagiin ka ng Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan. Kaya always trust God. Wala ka nang ibang pupuntahan maliban sa Diyos. Amen? Ano sabi diyan? Be still.
and know that I am God. Mamaya, mas palalawigin pa natin yan. In Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Ano sabi niya? Bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos. Perfect na peace. Hindi yung may peace ka ngayon, bukas wala ka ng peace kasi mag-aalala ka na naman. Hindi ganun. Panghabang buhay na peace. Sabi, perfect eh. And those whose minds are steadfast. At bibigyan ka ng Diyos ng kaisipan na steady lang. Hindi na wiwendang-wendang. Kasi, bakit? Nagtitiwala ka sa Diyos. Now, palalimin pa natin yan. This is the heart of the entire psalm. Be still, quote and quote. Does not simply mean sitting quietly. Pag sinabing be still, hindi ibig sabihin na ito wala ka nang gagawin. Pag sinabing be still, meron ka pa rin gagawin. Ano yun? Magtiwala ka sa Diyos. Stop striving. Hindi yung kapag sinabi natin ang action mo is magtitiwala sa Lord, hindi ibig sabihin kikilos ka ng kikilos. May tiwala ako sa iyo, Lord. Sige, mangungutang ako. Magdadagdag ako ng another utang. Nagtitiwala ako sa iyo, Lord, na pagagalingin mo ko. Kaya hindi na ako maggagamot. Mali po yun. No? Over extreme naman yun. Kapag sinabi natin nagtitiwala tayo sa Lord, may ginagamit ang Diyos. Medisina, doktor, gamitin mo yan. No? Huwag yung napaka-extreme na as in. Ayaw mo na. No? May gagawin ka pa din habang nagtitiwala ka sa Panginoon. Release control. Iwan mo yan. Wag na ikaw nang ikaw, kumakausap dun sa asawa mo na ayaw na alam mo yon, no? Yung asawa mong ayaw mag-ayos ng kanyang buhay, hayaan mo na ang Lord doon. Release the control. Hindi mo kayang supilin yung asawa mo, hayaan mo na ang Diyos dyan. Amen po ba? Yung mga anak mo na hindi mo kayang kontrolin, hayaan mo ang Diyos ang mag-control sa kanila. No? Ibigay mo sa Lord. Kasi the more na nakakapagbitaw ka ng mga pangit na salita sa kanila, the more na hindi naayos. Why not? Ipagkatiwala mo sa Lord. Iiyak mo na lang sa Panginoon. Surrender your fears. Trust God's sovereignty. So sometimes our greatest battle is not against people or problems. It is against our own desire to control everything. God says, let go. Trust me. Know that I am God. Ano po ang sabi ng ating pinag-aaralan sa Awit chapter 46? Let go. Trust God and know that there is God. Amen? So, tingnan niyo yung pagkaka-order ng sinabi ng Lord. Be still. Manahimik ka. Hayaan mong ako ang mag-take control. 'Di ba? Kagaya ng sinabi ng Diyos kay Hezekiah. Oo, konti kayo. Mag-ready kayo, pero hayaan mo na. Ako nang bahala dyan. Titigukin ko lahat ng mga I will take control. This is my battle, sabi ng Lord kay Hezekiah. Do not be afraid. Grabe ang Lord, ano? Kapag sinabi ng Lord, do not be afraid, huwag ka nang mag-afraid. When God says, do not worry, huwag ka nang mag-worry. Kapag sinabi ng Lord, ako na ang gagawa, hayaan mo ang Diyos ang kumilos, huwag nang ikaw. Amen? Meron kasi tayong tendency na kapag pinag-pray natin sa Lord, kinukuha pa rin natin. Kaya tuloy, hindi sumasagot ang Diyos. Kasi kaya mo pala eh. Di ikaw na, sabi ng Lord, di ba? Wala kang pala tiwala sa akin, di ikaw na magpatakbo ng buhay mo. Di ba? Kaso hindi nga natin kaya eh. Kaya hayaan natin ang Lord ang mag-take control ng lahat ng bagay. So, stillness produces deeper knowledge of God. Anong sabi dyan? Be still muna. And then know that I am God. When our hearts are constantly distracted by worry, we struggle to recognize God's voice. Yan ang mahirap. Kapag ang nakikita na lang natin is problema ng buhay, ang nakikita na lang natin is yung kalakihan ng problema, yung parang wala nang magagawa, dead end na lahat, no? Sunod-sunod, Lord, ayaw ko na. Oh, ganyan tayo eh, 'di ba? Kaya hindi na natin nare-recognize yung boses ng Lord. Hindi na natin naririnig si God na nangungusap siya. Kaya anong sabi ng Prophet Isaiah, chapter 26, verse 3? It teaches us that perfect peace belongs to those whose mind remain fixed on God because they trust God. Amen? Kaya dapat
lalo lang tayong magtiwala sa Lord. So stillness is an expression of faith. It is saying, Lord, I may not understand you. You are what you are doing. But I trust that you are still in control. Teach me to lean on you so that I may know how you works, how you resolve, how you care, how you love me. Ulitin ko lang po itong sentences na ito. Lord, hindi ko man maintindihan bakit nagkakaganito ang buhay ko. Suko na ako, Lord. Hindi ko na talaga kaya. Pero ganun pa man, Lord, magtitiwala ako sa iyo. Kasi sinabi mo, be still and know that I am God. Turuan mo ako, Panginoon, na mag-lean sa iyo, na magtiwala sa iyo, so that I may know, upang makilala kita, Panginoon, paano ka kumilos sa buhay ko. Paano ka mag-resolve ng problema ko. Paano ka mag-care sa akin. At paano ka magmahal sa akin. Lord, hayaan mong dumaan ako sa sitwasyon na ito upang lalo kitang makilala, upang lalo akong magtiwala sa iyo. Amen, mga kapatid? So resting in God's presence is not passive resignation. Hindi yung totally lalayo ka na sa Lord. Ayaw ko na talaga, Lord, sa buhay na to. Resign na ako. Mag-suicide na lang ako. Ayaw ko na. Hindi ganon, mga kapatid. Trusting God is an active confidence in His sovereignty. Sinong mas malaki? Si Lord o ang problema mo? Mamili ka ngayon. As for me and my house, we will stand in the Lord. We will serve the Lord. Amen? Now, for our conclusion, the world tell us, keep working. Okay, magtrabaho ka na magtrabaho. Huwag ka na magpahinga. Hayaan mo lang. Marami kang utang. Sige, magdagdag ka pa ng maraming trabaho, etc., etc. Sa mga pastor, sige, magtrabaho ka. Huwag ka naman nakukuha dyan sa pagmiministry mo Kung meron man, napakaliit lang na halaga. Minsan, ikaw pa ang ambunado bilang pastor. Minsan, ikaw pa ang kaiinisan. Pero, anong sasabihin mo sa kaway? Hindi na ako magtatrabaho sa labas. Dito na lang ako. Hanap man ako ng part-time job, kagaya ni Pablo. Part-time job lang. Amen? So, keep worrying. Do not keep worrying, mga kapatid. Kasi ang mundo lang ang nagsasabi niyan. Sige, mag-worry ka ng mag-worry. Pero sa Diyos, do not worry. Do not be discouraged. So, keep striving, sabi ng mundo. Sige lang. Ituloy mo lang. Ayaw mo na sa asawa mo. O sige, mag-separate na kayo. Ganyan ang mundo. Pero sa Diyos, hindi. Baka mamaya ikaw ang may problema. Amen po ba? So, sige lang. Ilagay lang natin lahat sa kamay ng Panginoon. God says, be still and know that I am God. Real rest is not found in vacations, not found in money, not found in success, not even in solving every problem we have. True rest is found in God's presence. Malungkot ka ba ngayon? Nabibigatan ka ba? Hindi mo na ba alam kung paano patatakbuhin ang ministry? Suko ka na ba sa iyong mga karelasyon? Sa relasyon pampamilya, relasyon magkakapatid, relasyon ng magulang? Suko ka na ba sa mga sunod-sunod na bilihin na pagtaas? Sunod-sunod na mga babayarin? Suko ka na ba lahat diyan? Mga kapatid, saktong-sakto sa iyo ang message na ito. Amen? Suko ka na ba? Kasi ang dami mong sakit sa katawan, masakit ang likod, masakit ang balakang, masakit ang ulo, masakit ang mata, lahat na masakit sa iyo. 'Di ba? Suko ka na ba sa iyong kalagayang pisikal? Go to God. Rest in God. Amen? And when we remain in His presence, we find refuge. That is true. We experience peace. We learn to trust Him completely. God has never lost control of your situation. He is still faithful. He is still present. He is still working even when you cannot see it. Amen po ba? So here is the challenge. The greatest battles are often won not by striving harder, but by trusting God more deeply. Malaki man ang kinaharap na problema ni Haring Hezekiah,
dahil outnumbered sila at napakarami ng mga Assyrian na lalaban sa kanila. The fact na natalo ang Northern Kingdom, no? At natira na lang ang Southern Kingdom. The fact na natalo yung 10 tribo na yon at dadalawang tribo lang sila. Pero anong sabi ng Lord? Be still. Magtiwala ka kay God. Gaano man kalaki. Si Haring David, kinaharap niya rin yung napakahigante. Wala siyang sandata. Ang sandata niya lang yung sling niya, yung tirador. Pero natalo niya si Goliath. Amen. Si Joshua, kukunti lang din sila. Compare sa napakalaking or napakataas na muog fortress ng Canaan. Napakaraming tao. Advance ang mga teknolohiya nila pagdating sa sandata. Pero hindi natakot si Joshua. Ang panlaban lang liga, tiwala sa Panginoon. At pagsunod, pag-surrender sa Lord. Na Lord, di ko to kaya. Na Lord, ikaw lang makagagawa ng lahat ng himala sa buhay ko. And I entrust to you everything, Lord. Huwag mong awayin yung mga tao sa paligid mo. Dahil punong-puno ka na ng problema. Hindi sila ang kalaban mo. Diba? Kung hindi dahil sa iyo, hindi tayo magkakautang-utang. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakasakit ng ganito. Kung hindi dahil sa iyo, meron pa sana akong trabaho. Kung hindi dahil sa inyo, malago na sana ang ministry na ito. Alam niyo mga kapatid, kapag nagbe-blame tayo nagbe-blame ng tao, inaaway natin mga tao sa paligid natin. The more na hindi makakilos ang Diyos sa atin. Why not? Surrender na lang natin to sa Lord. Kasi hindi mo na kaya eh. Aminin natin. Hindi natin kaya. So, evaluate your faith. Ask yourself these questions. Where have I been striving instead of trusting God? What burden do I need to surrender to Him today? Am I spending enough time in God's presence or I am only seeking Him when problem arises? What practical step can I take this week to cultivate stillness before God through prayer, worship, and reading His Word? Alam niyo mga kapatid, kung bakit minsan natatalo tayo, wala na kasi tayong reading of the Bible eh. Wala na tayong prayer time. Wala na tayong worship time. Kaya, ang bilis nating mapanghinaan ng loob. Pero kung punong-puno ka ng Spirit ng Lord, I doubt na matatalo ka ng demonyo. As you rest in God's presence, you will discover that His strength becomes your strength. His peace calms your heart, and His faithfulness carries you through every season of life. So be still and know that He is God. Amen po ba, mga kapatid? So, yan lamang po. And praying na marami pong naibigay na mensahe ang Diyos sa inyong lahat. This is not from me. Kasi kahit ako, tinuruan po ng lesson na ito. Amen? Kasi ako din, mahina rin ang loob ko. Ako din, may panahon din na bumibigay ako. May panahon din ng pagrereklamo sa buhay ko. Kasi, tao tayo. Pero, sa kabila ng lahat ng mga iyan na pinagagagawa natin, lagi natin tatandaan, nakikita ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Mabuti, masama na sitwasyon ng buhay mo, nandoon ang Diyos. Pwede kang tumakbo sa Kanya anytime, any moment. Isang panalangin mo lang, tutugon ang Diyos. Kagaya ni Haring Hezekiah, siya man din ay nagkaroon ng takot. Siya man din ay nagkaroon ng pag-aalala. Siya man din ay nag-question sa Lord. Pero, sabi niya, hindi pwedeng ganito. Kilala ko ang aking Diyos. Never niya kaming iniwan. Never niya kaming pinabayaan. Kaya ano ang gagawin ko? I will be still and know that I am God. Amen? So, yun lamang po. And praying na marami tayong natutunan sa gabi nito. Tayo pong lahat ay manalangin. Yuko tayo mga kapatid. Pag-pray natin sa Panginoon yung lahat ng kabigatan natin. Lahat ng mga problema natin. Lahat ng pinagdadaanan natin. Let us all pray. Lord, ikaw po nakakakita sa aming mga buhay. Kilala mo kami, Panginoon. In and out. Kilala mo ang lahat ng pinagdadaanan namin.
Sabi mo nga sa iyong salita, Lord, pwede kaming tumakbo sa iyo. Dahil nandiyan ka lang naman, katabi namin. Lord, tulungan mo kami na magtiwala sa iyo. You are always been faithful to us. You love us so dearly. You care for us, oh God. Kaya nga hindi mo kami iniwan eh. Hindi mo kami pinabayaan kasi you care for us. You love us, Lord God. And praying, Lord, sa oras na ito, ano man yung pinagdadaanan namin, ano man kabigatan, Panginoon, ano man yung mga takot na meron kami, Lord, ano mang sitwasyon ng buhay namin na meron kami ngayon, humingi po kami ng sorry sa iyo, Panginoon, sa mga panahon na hindi kami nagtitiwala sa iyo. Inaabandon na ka namin, Panginoon. Hindi kami nakikinig ng mensahe mo. Hindi kami nananalangin. Wala na kaming worship time. Lord, ibalik mo po ito sa amin ngayon. At tulungan mo kami na magtiwala sa iyo, Lord. Ikaw lang po ang Diyos na makapagbibigay ng kasagutan sa amin, wala nang iba. At tulungan mo kami, Lord, na ang buo naming pamilya ay maitaas sa iyo. At sa oras na ito, Panginoon, ikaw na nga po ang bahala sa amin. Pagpalain mo kami, Lord God. At ikaw na nga po ang magpaalala sa amin ng mensahe ngayon. Huwag mong alisin ito sa aming puso't isipan, Panginoon. Upang nang sa ganon, paulit-ulit naming maalala kung paano ka nag-miracle sa buhay ng mga Israelita. Pwede mo rin yung gawin yun sa amin ngayon. Kailangan lang, tandaan namin, kapag binigay na namin sa iyo ang lahat ng bagay, tapos na kaming manalangin ngayon, ibigay mo sa amin yung kapayapaan na ikaw ay sasagot. Mag-aantay kami, Lord God. Gaano mang katagal, mag-aantay kami. Huwag mo hayaan na magmadali kami sa mga maraming bagay upang nang sa ganun hindi kami mabigo. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pagsama mo sa amin, sa lahat ng mga oras na hindi mo kami iniwan. And truly, Lord, salamat sa lahat ng kabutihan. This is I pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen. So God bless us all po. Salamat po sa ating lahat. So, stop ko na po ito.